meron akong nakitang isang magandang balita. Oo, patungkol dito mga bossing sa sa project na ito ni PBBM. Kasi nung mga nakaraan mga bossing nagsalita siya na gusto niya na magkaroon ng malawak na internet connection or internet access ang ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Ang dami nang nangako niyan. Actually si PRD nangako din yan pero hindi natupad eh. Hindi ko alam kasi ang itinalaga yata ni PRD noon na DICT Secretary si Gringonasan. Si Gringonasan parang mas matanda pa sa 3110 yun eh. Hindi pa na-invento ang technology no. Si Gringonasan yung nung nabuhay si Gringonasan kaya hindi rin napalago ni Gringonasan yung internet connectivity sa Pilipinas. So ngayon mga bossing, ipinangako yan ni PBBM sa atin actually. Ang magkaroon tayo ng napakaganda at accessible na internet connectivity sa buong Pilipinas. Grabe yun mga bossing. Kapag ka nagkatotoo yan, imagine, wala na manunood sa media. Napakagandang opportunity nito para sa ating mga naghahatid ng tamang balita. Kasi yung mga nasa malalayong lugar na hindi abot ng mga internet, umaasa yan sa radyo, sa telebisyon. Alam nyo naman, sa telebisyon, yung ABS-CBN at saka yung GMA7, di ba? Sila lang talaga yung nakakarating sa mga dulong-dulo na. Balita ko nga, mas lumalakas yung Itbulaga ni Isko Moreno kaysa dun sa Itbulaga ng Tito Vic and Joey. Bakit? Kasi yung lawak ng network access o yung lawak ng naaabot ng signal ng GMA7, hanggang mula Apari hanggang Hulo talaga. Yung TV5, parang hindi yata, yung mayroon pang mga probinsya na hindi na sasagap yung channel niyan. Wala namang mga cable sa bundok, di ba? So yun yung isang maganda is maaabot na ng mga Pilipino, lalo na yung mga nasa malalayong lugar, yung mga Facebook na yan. Ay kita mo sa bukid may nagti-TikTok na. Nakita mo dun sa kabundukan meron ng nag-i-Instagram. So napakahusay nun mga bossing. Kung magkakatotoo napakahusay. Ang pinakamaganda nito yung mga actually nag-launching na po ito mga bossing. Nagpunta ron sila Senator Francis Tolentino and Bulacan Representative Rida Robles. They lauded the President Ferdinand Marcos Jr.'s plan to bring the first two internet satellites solely dedicated to the Philippines to serve far-flung areas. So na po ito, kumbaga nakadedicate daw itong satellite na ito sa atin talaga. So sabi ni Gracie Chua, don't think so. Wag tayong close-minded. Gumagahanap nga tayo ng magandang bagay tapos masyado namang sarado isip. Buksan yung isip. Kasi pangit din yung masyadong toxic. Hindi na rin maganda yung masyadong hindi na natin obstructionist na ang dating natin yan. Na kahit na maganda naman yung pwedeng maging epekto nito sa bayan, pero dahil hindi nyo siya gusto, nire-reject nyo na automatic. Huwag tayong ganun. Hindi naman bago ang Agila Satellite sa Pilipinas. Tapos, ano gagawin natin? Nag-e-effort na nga. Ayaw mo pa. Pag hindi nag-effort, may masasabi ka. Pag nag-effort, galit ka. So ano gagawin ng tao? Ano gagawin ng presidente natin? Magtatrabaho siya o hindi? Pag nagtrabaho presidente at meron namang magandang pwedeng maging resulta, bigyan natin ng pagkakataon. Alam nyo, wag tayong maging dilawan na lahat na lang ng ginagawa mali. Kasi alam nyo nung panahon ni Duterte, yan si Leni Robredo, lahat ng ginagawa ni Duterte, lahat pangit, nagagalit kayo. Hindi ba? Tapos ngayon, pag may magandang gustong gawin yung gobyerno, na makikinabang, ikaw siguro may internet ka na, wala ka ng pakialam dyan. Nagiging masaya tayo para dun sa mga maaabot yan. Paano kung totoo yan? Huwag nyo muna sabihin, hindi totoo yan. Wala yan. Huwag nyo muna sabihin ganun. Kasi kung ganun din lang, wala mangyayari talaga sa bayan natin kapag kaganyan. So, plan to bring first two internet satellites solely dedicated to the Philippines. During President Marcos' working visit to the United States, Astra and Space Technologies Corporation formally signed the agreement with Orbitz Corporation to bring internet connectivity to unserved and underserved areas in the Philippines by launching micro-geo satellite. Imagine, ano sasabihin dito totoo? Nasa balita ito. Senator Francis Tolentino, Vice Chairman of Senate Committee on Science and Technology, said
President Marcos' initiative would unlock stronger economic activities and more opportunities in the country's far-flung areas. So pag may internet na sila doon, makakapag na sila doon, Lazada. Makakapag na sila, Shopee. Tapos makakapag online selling na din sila, o di ba? The opportunity that we have here in the metro, magkakaroon na rin sa mga far-flung areas, di yung mga information na meron dito sa atin makakarating na din doon, o di ba sibilisado na tayong lahat. Many areas in the country suffer from technological poverty, and they are internet poor because telcos find the cost of servicing them as economically unfeasible, and this contributes to economic stagnation, sabi ni Senator Tolentino. Tama naman yun, hindi ba? Kasi nga ayaw mag-invest ng ibang mga kumpanya sa probinsya. Lahat dito may signal ka sa Metro Manila, lumupunta lang ka lang ng Cavite, wala na. So this time, makakarating na yung internet sa ibang lugar, di ba? Natatandaan ninyo nung homeschool, nung pandemic, ang laki ng problema ng Pilipinas niyan. Talagang walang mga bata na may mga internet kasi dapat, di ba, stay at home. Ang daming naiwan ng mga estudyante sa mga probinsya na walang mga internet. Kaya this time, kung magkakaroon ng mga internet, di pag nagkaroon na naman ng panibagong pandemic, which is hindi naman imposible, patas na ang laban. So internet satellite will open these areas to opportunities that will improve the education of their youth, the marketing of their products, and even weather information, which is what farmers need on a regular basis. Napakaganda. Tama yun. At least hindi na lang sila mag-aantay sa radyo. Paano ako walang kuryente? Di wala ng radyo. Yung cellphone, buhay yun. Kung merong internet connectivity, meron silang 5G sa probinsya nila, makikita nila, nako, may paparating na bagyo. Yung mga kalabaw natin, iahon na natin. Yung mga palay natin, lagyan na natin ng tolda para hindi bahain, o di ba? So maganda 'yan. So malaki rin ang pwedeng maitulong nito sa ating alam mo 'yan, food security, dahil alam na ng mga magsasaka yung weather forecast. Bulacan, San Jose del Monte City Representative Robles, member of the House Information and Communications Technology, emphasized President Marcos' crucial role to address the country's digital divide. Despite the prevalence of a platform like TikTok and YouTube, Robes highlighted that approximately 25 Filipinos still lack internet access, particularly in remote areas where both physical and broadband isolation persist. Kahit uso ang TikTok, kahit YouTube na ang bagong TV, 25 million na mga Pilipino ang hindi internet users dahil walang serbisyo sa kanila. Yung liblib na lugar ay hindi lang physically isolated, broadband isolated pa daw sila. So kung magkakaroon doon, di ba, alam mo yun, yung somewhat, alam mo yung sinasabi nila pag probinsyano ka, kapag probinsyano ka, ikaw ignorante, wala na. Maganda ba yun o pangit? Sabihin nyo, maganda ba yun o pangit? Napakaganda ng idea, di ba? Let us embrace the idea. Pag nakita nila na maganda ang tanggap natin, talagang pag-iigihan nila yan. Tingnan mo, si Banat Bay, nakatanggap siya ng award. O di ba anong sabi niya? Pagbubutihan ko pa. O pag nakita natin, mga bossing, pag nakita natin na si BBM may nakita na gawang maganda tapos in-upload natin, edi sasabihin niya na, I will do my best pa. Ganun lang yun. Alam mo, minsan nga siguro pag nakita ni BBM na yung laging kritiko niya biglang nag-a-agree sa kanya, ang sarap sa pakiramdam nun. Mas lalo pa siyang, teka, ano bang ginawa ko? Bakit maganda ang comment ni Boss Dada ngayon? Ayan ba? Gagawa pa ako ng 10 ganyan para mabati pa ako ni Boss Dada. Di ba? Mahusay yan. So President, ayan nga. So economic opportunities na magpapaganda sana ng buhay ang hindi nila napapakinabangan. Hindi lang sa pangkabuhayan ng pag-unlad, lalago rin ang demokrasya. Kasi ang access sa malayang impormasyon ang lumilikha ng mulat na mamamayan. Maganda nun, ha? More jobs, more investments. President Marcos' program to bring Astranis and Orbits, 2 internet satellites dedicated to the Philippines, is expected to generate $400 million na investment over next 8 years.
Makakapagbigay pa to ng trabaho at kita sa Pilipinas, ha? Ayan, this micro-geo satellite will provide internet service in the unserved and underserved areas of the Philippines, covering up to 10 million users and 30,000 barangays. So the program is projected to create more than 10,000 jobs for direct and indirect employee and partners. Palakpakan! O maganda o pangit yung balita? Maganda, di ba? O ngayon, pag sinabi mo na ay wala yan. O edi parang wala na. Hindi mo na binibigyan ng pagkakataon, pag-asa yung mga nasa mga far-flung areas to also have their fair share of democracy, fair share of technology, fair share of entertainment. O, di ba? So maganda 'yon kasi naka-follow sila sa latest news, tama. Oo, imaginein mo, halimbawa ako magsasaka ako. Meron akong sabihin na natin patatas. May patatas ako ng mga isang truck pa, hindi ko na ibibenta. O sasabihin ko sa Facebook Live ko, may patatas ako dito. Baka naman pwede, bilhin nyo na. O di at least, baka mayroong mayaman dito sa Maynila, pinaglisa patatas, sabihin niya, sa akin mo na ibenta yan, i-ship mo na yan, i-add to cart mo na yan. O di ba, apakahusay. O tingnan natin yung balita na yan na ipin-repair ng isa sa mga content creators nila. Ang tawag nila dito ay Marcos Legacy. Ito, i-share natin sa inyo mga bossing para naman makita ninyo na meron talaga. O, i-play natin to, ha. First internet satellite sa Pilipinas, pinangalanan ni PBBM na Aguila. O, let's be open-minded and watch this, and then palakpakan natin sila dahil kung magkakatotoo ito, maganda. Astranis is excited to announce that we've sold capacity for another micro-geo in partnership with Orbitz Corp to further connect the Philippines with not one, but 2 satellites. This satellite will come online ahead of schedule, accelerating our plans to connect millions of people to fast and affordable internet. This new micro-geo is the Philippines' first dedicated national satellite. It's so important to the Marcos administration that the president himself witnessed the signing of the deal and named this satellite Aguila, the Philippines' national bird. Has been laser focused on bringing free Wi-Fi for all, and we at Astranis are excited to further his vision of a digitalized Philippines with our partner Orbitz Corp. As society accelerates, the digital divide isn't shrinking, it's growing. It's time for humanity to step up and do the work of connecting the rest of the world. That's what we're focused on at Astranis, connecting the unconnected. We're excited to get one step closer with one more satellite for the Philippines. O, gandahan pa niyan. Kapag kakurakot yung inyong mayor, mga barangay chairman, dyan sa mga probinsya nyo, o maire-report nyo na kay Tulpo. Hindi, may susumbong nyo na yan. May susumbong nyo na yan sa kinauukulan sa pamamagitan ng internet. Di ba? O, katulad niyan, ang nakikita lang nila na gulo, yung dito sa Maynila, yung gulo dyan sa Negros Oriental, yung gulo sa ganito, sa ganyan. Pero hindi nila nakikita na marami pang mga lugar sa Pilipinas na mas magulo pa kaysa dyan. At least ngayon, malalaman na ng lahat at matututukan na ng pamahalaan. Diba? Maraming benepisyo to mga bossing. So kailangan i-embrace natin to because law of attraction. Kailangan lagi tayong positive thinking. Dahil kung negative ang ating isip, wala mangyayari talaga. We will also attract negative things. Napakaganda niyan mga bossing, and that is something that we need to watch out for. O kung ano yung mga natatama, kasi napakaswerte nyo dyan sa Davao, na kayo, advanced. Napakaswerte nyo sa Pampanga, sa Tarlac, advanced. O pero alam nyo ba, nasa Arayat, sa bundok mismo, ang taas-taas na nun, wala pang internet doon. O basta napakausay nito, at least, di ba? At least mga bossing, at least, na tayo. Kumbaga, meron tayong nakikitang liwanag at the end of the tunnel.